araw mga kasambahay, ako po si Police Chief Inspector Kimberly Esteban Mulitas, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office at makakasama nyo ngayon sa Police at Your Service. Makakasama ko din po ngayon si Police Senior Inspector Roldan Cabatan ng Police Community Relations Group. Magandang araw din sa iyo, ma'am, at sa ating mga kasambahay. Ngayong Sabado, itatampok namin sa Police at Your Service ang pagbibigay ng medalya ng kadakilaan at kagalingan sa mga pulis na may natatanging accomplishment. At atin ding ipapalabas ang matagumpay na bypass operation ng Marikina City Police Station. Maging ang best practices ng La Union Provincial Police Office at mga programa ng San Juan Municipal Police Station ng La Union. Ibabahagi rin natin ang naging partisipasyon ng mga pulis sa Brigada Eskwela 2016. At bilang panghuli, tututukan natin ang pinakasariwang balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at Your Service. Isang pulis mula sa Anti-Illegal Drugs Group ang ginawaran ng medalya ng kagalingan at dalawa sa kanila ay nakatanggap ng medalya ng kadakilaan dahil sa matagumpay nilang operasyon kontra iligal na droga. Panuorin natin ito. Kamakailan ay nabalitaan natin ang matagumpay na operasyon ng PNP Anti-Illegal Drugs Group or AG kung saan nakumpiska ng ating kapulisan ang mahigit 1 bilyong pisong worth of liquid shabu, chemicals at laboratory equipment sa may Villa Dolores Subdivision, Barangay Santo Domingo, Angeles, Pampanga. Sa laki ng operasyong ito ay napabalita ito sa telebisyon at mga radyo. Itong Lunes ng umaga sa traditional flag raising ceremony sa Camp Crame ay naging highlight ang pagpaparangal sa 13 AG personnel at isang foreign national na naging katuwang nila sa matagumpay na operasyon. Nabigyan ng medalya ng kadakilaan sina Police Senior Superintendent Manolo Osaita bilang overall supervisor sa operasyon at si Police Senior Superintendent Leonardo Suwan bilang siyang project supervisor. Overall supervisor who provided relentless guidance and perseverance management through substantial participation during the successful conduct of anti-illegal drugs operations on May 31, 2016 at Don Vicente Street, Villa Dolores Subdivision, Barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga, that resulted in the dismantling of a shabu laboratory and confiscation of 248 liters of liquid methamphetamine hydrochloride, 443 grams of shabu, 26 kilograms of chloripephrine, controlled precursors and essential chemicals, and laboratory equipment amounting to 1.372 billion pesos. Such shining example of heroism medalya guidance and support during the entire process of operation. Ginawaran naman ng medalya ng kagalingan sina Police Superintendent Julius Cesar Mana, Police Inspector Felizardo Laigo, SPO4 Neil Garnase, SPO4 Anthony Barangan, SPO4 Alan Lising, SPO2 Gary Gomez, SPO2 Manuel Tuliao, SPO2 Roderick Quiton,
SPO1 Pedro Urbano Jr., PO3 Manoloto Basca at PO3 Gilbert Maglaya. Samantalang binigyan ng plaque of appreciation si Mr. Hongkyu Lun. Pinangunahan ni na Chief PNP Police Director General Ricardo C. Marquez ang naturang seremonya at pagpaparangal kasama ang PNP Command Group at si Police Director Dominador E. Aquino Jr., ang Director for Directorate for Personnel and Records Management. Pagkatapos ng pagbibigay parangal ay sabay-sabay na umawit ng PNP lingkod bayan ng lahat. Ang mga naging host ng naturang palatuntunan ay sina Police Chief Inspector Brian R. Gregorio, PO3 Maria Sheila Pascua at retired Police Superintendent Juan F. Sindak Jr. Magandang umaga sa lahat ng manonood sa Police at Your Service. Ito pong award na ito pampahay moral po sa mga tao natin na nagtrabaho. And beyond the call of duty, kahit nung election duties, naka-duty sa election, na-deploy pa rin doon. In fact, yung iba pinag-explain pa. Pero naka-explain naman kami na we are following up this operation at naging successful naman po. Binabati ng Police at Your Service ang lahat ng awardees para sa napapanahon at napaka-importanting misyon na ito ng ating mga alagad ng batas, ang puksain at wakasan ang mga iligal na droga. Ipagpatuloy nawa ninyo ang misyong ito para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan at kaayusan ng ating bansa. Arestado ang 3 sospek sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa Barangay Nangka, Marikina City. Ang buong pamunuan ng Philippine National Police ay patuloy pa rin sa pagsawata ng iligal na droga sa bansa. Sunod-sunod ang pagsasagawa ng mga operatiba at ng ibang sangay ng gobyerno ng iba't ibang operasyon kontra kriminalidad at kontra iligal na droga o pagpapaigting ng Oplan Lambat Sibat sa anumang sulok ng ating bansa. Ito'y upang tuluyan ng masawata ang paglaganap ng bentahan ng iligal na droga at pinsalang na idudulot ito sa komunidad. Dahil dito, mabilis ang aksyon ng pulisya ukol sa programang Oplan Lambat Sibat, lalo na ang usapin ng iligal na droga. Kaya naman isang operasyon ang isinagawa ng pulis ng Marikina City Police Station sa kanilang mismong lugar na nasasakupan. Bali, nag-umpisa to sa isang sulat ng isang concerned citizen papunta sa aming Chief of Police, si Police Senior Superintendent Calanoga, kung saan nirereklamo nito ang isang talamak na umanong pagbebenta ng isang alias Eddie Panot. At ayon sa sulat, yung shabu na binibenta nito ay nanggagaling daw sa isang alias Boss Nino na isang pulis. Dagdag pa ni Police Inspector Flores, isa sa naging estratehiya ng kanilang mga operatiba ay magdoble ingat sa pagsalakay sa operasyong iyon upang masigurong matagumpay ang operasyon ng paghuli sa mga inirereklamo dahil na rin isang dating pulis ang kabilang sa kanilang huhulihin. Nagkandak ako ng briefing sa mga tao at nagpa-dispatch ako para i-validate yung nasabing report. So, pagkatapos nito, a series of casing and surveillance operation ang inilunsad namin kung saan napag-alaman namin na talagang nagbibenta itong sila alias Eddie at si alias Boss Nino. Dahil sa isinagawang series of casing and surveillance operations ng mga pulis sa mga tulak at nagbebenta ng iligal na droga, hindi nagpatumpik-tumpik pa ang mga pulis ng Marikina. Ikinasa na agad ng operatiba ang bypass operation sa mga nagbebenta ng iligal na droga sa lungsod ng Marikina. Maliban dito ay nahulihan din ang mga ito ng iligal na droga na nagsisilbing matibay na batayan at ebidensya upang masampahan sila ng kaukulang kaso sa piskalya. Inisa-isa pa ni Police Inspector Flores ang ilan pang nakalap nilang ebidensya sa mga nahuli. Bali, nakakumpiska kami ng 4 na sachet ng shabu. Confirm na po yan ng laboratory, ng crime laboratory natin. And then, baril po na pag-aari ni Danao. Isa pong caliber 45 at may 8 bala. And then, mga drug paraphernalias po. Sa kasalukuyan, ang mga nasa kote na nahulihan ng iligal na droga at baril ay naharap sa patong-patong na kaso.
Ito naman ang progress report sa kanila. Bali kay Orlando Danao, sinampahan po siya namin ng kasong paglabag ng violation of Section 5 and Section 11 ng Republic Act 9165. At doon po sa dalawang kasamahan niya po ay Section 26 po, or conspiracy to sell drugs. Maring isang lifetime ang penalty na pwede nilang kaharapin. Ang agarang pagbibigay ng impormasyon ng mga mamamayan sa mga otoridad ng walang pinipiling estado sa buhay, mayaman man o mahirap, mapalokal man o dayuhan na nagpapalaganap ng iligal na droga na nagiging sanhi ng kriminalidad sa ating lipunan ay isang malaking tulong ng bawat isa sa atin upang masolusyonan ng mga kinauukulan ang ilang iligal na gawain at insidente saan mang sulok at lugar sa ating bansa. Kaya naman, patuloy ang paalaala at panghihikayat ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa kanila para sa ikaaayos ng ating lipunan. Sa tumatangkilik sa inyong police at your service, sa mamamayan na kinasakupan dito sa area ng Pasig, Mandaluyong, San Juan at Marikina, ang inyong kapulisan ay gagawin ang lahat upang masawata ang lahat ng uri ng kriminalidad sa aking nasakupan. Mangyari po lamang ang mga pag-ugnayan dito po sa amin at sa pinakamalapit na kapulisan sa inyong lugar upang masawata ang illegal drugs. At sa inyong lahat na aking mga tauhan, ipagpatuloy nyo ang inyong tamang gawain upang masawata ang mga masasamang loob sa ating nasakupan. Sa mga nais magbigay ng impormasyon, makipag-ugnayan po lamang sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa Eastern Police District o sa kanilang hotline sa mga numerong 641-0877, cellphone number 0917-7283-790 at sa Facebook account EPD PNP React at sa Marikina City Police Station 646-1631. Sa Marikina, bantay lahat, lahat bantay. Maganda ang lagay ng turismo sa probinsya ng La Union dahil sa tahimik at ligtas na pamayanan na pinagtutulungan panatilihin ng lokal na pamahalaan at ng kapulisan. Isa ang La Union sa 4 na lalawigan ng Region 1, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at isang syudad, ang Dagupan City. Ang La Union Police Provincial Office na matatagpuan sa City of San Fernando ay isa sa mga nasasakupang police provincial offices ng Police Regional Office 1 or PRO1. Ito ay binubuo ng 19 na municipal police stations at isang city police station. Tanyag ang probinsya sa mga pasyalan tulad ng mga nagagandahang beach resorts at kilala bilang surfing capital of the North. Pinasyalan ng Police at Your Service Team ang La Union Police Provincial Office para alamin ang iba't ibang best practices. Ibinahagi ito ni Police Superintendent Artemio C. Infante, Chief Police Community Relations Branch, na isinasagawa nila sa kanilang buong nasasakupan. Ang ginagawa nating best practices ng La Union PPO ay tulad ng ating Batang Mahirap, Edukasyon Mo, Sagot Ko. Kung saan, itong Batang Mahirap, Sagot Ko ay meron na tayong nagkaroon na ng graduate pupils na 47 at saka 163 high school at elementary. So dito, matagumpay din ang ating sinasagawa at ito pang-siyam na taon na ginagawa ng La Union PPO. Malaking tulong ang programang Batang Mahirap, Edukasyon Mo, Sagot Ko, pamilya ng mga batang napili bilang scholar ng mga pulis sapagkat nasusuportahan nila ang kanilang pag-aaral. Maliban dito ay naglunsad din ang La Union PPO ng libreng daycare sa mga bata. 3 years ago, yung La Union Daycare kung saan meron na tayong mga more than 60 na pupils na nag-graduate dito. Epektibong programa ito ng La Union PPO sapagkat nabibigyan nila ng magandang pundasyon ng mga bata na maging isang huwaran at mabuting tao. Naiiwas din nila ang kabataan sa mga bisyo at masasamang gawain.
Isa rin sa best practices ng opisina ay ang tinatawag na police cart na inilalagay sa mga matataong lugar para sa mabilis ang aksyon sa mga sumbong o reklamo ng mga residente nito. Ang police cart ay isang parang stall na kinaroroonan ng ating pulis at ito ay konsepto ng ating Deputy Regional Director for Administration, si General Chan. At ito na-replicate sa lahat ng ating police station. Nagiging ito yung case referral action team na ating nilalagay sa mga convergence area tulad ng terminal, sa mga schools, kung saan kung mayroong special events ay nilalagay natin ito kung para mag-cater ng mga problema o kaya mga concern ng ating mga publiko kung halimbawa may concerns on peace and order. So, kaya ito matagumpay din na pagre-reduce o sa pagiging presensya ng ating pulis sa isang convergence area ay nakakatulong din sa ating peace and order. Ramdam din sa lalawigan ang magandang epekto ng lambat sibat. Malaki ang ibinaba ng krimen mula nang ito ay pinatupad. Buhat ng isinagawa ang ating lambat sibat kung saan ang La Union PPO ay ating nagsasagawa ng weekly assessment and evaluation kung saan nakikita dito ang ating mga accomplishment on the focus crimes kung saan dito nakikita natin sa lambat at sibat na maraming accomplishment ang sinasagawa ng La Union PPO lalo na sa one-time, big-time. Naidagdag pa ni Police Superintendent Infante na suportado ng buong La Union Police Provincial Office ang malawakang kampanya ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na droga. Pagtuloy-tuloy na ang ating isasagawang lambat sibat ay lalong mapag-igtingan o ma-intensify ang sasagawang lambat sibat kasi sa pronouncement ng ating President-elect Duterte na war against illegal drugs at saka yung pagtingin ang kampanya natin sa mga criminality, ito ay magiging bunsod ng lalong mapaigting ang ating kampanya dito at magresulta ng maraming accomplishment ng ating kriminalidad. Lalo naman nilang pinalalakas ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad at force multipliers tulad ng Barangay Peacekeeping Action Teams. Patuloy din nilang isinasagawa ang iba't ibang police community relations activities tulad ng bloodletting activity, feeding programs, medical and dental mission, gift-giving at pakikiisa sa brigada eskwela sa pakikipagtulungan ng mga non-government organizations at lokal na pamahalaan ng La Union. Pagtitiyak naman ni Police Superintendent Infante na handa ang kanilang himpilan sa anumang serbisyo at programa para sa kanilang nasasakupan. Ganon din ang ating pakikipagtangkilik sa mga hotline nito ay sa pangunguna ng ating Regional Director, Police Chief Superintendent Erickson Velasquez at aking Provincial Director na si Police Senior Superintendent Angelito Domangin. Sa ating kababayan naman na gustong makipag-ugnayan sa ating La Union Police Provincial Office through our mga different municipal police station ng ating lalawigan sa La Union ay pwede kayong makipag-ugnayan sa ating hotline 072-700-0510. Ganon din, meron din tayong cellphone number. Ito yung 0977-844-4404. Kilala ang San Juan La Union sa magagandang beach resorts na dinarayo ng mga turista. Nakaantabay naman ang San Juan Police para sa kanilang kaligtasan. Sikat ang bayan ng San Juan sa lalawigan ng La Union dahil sa magagandang resort and surfing area. Dinarayo ito ng mga turista, lalo na yung mga mahihilig mag-surfing.
Kaya naman, nakaantabay ang San Juan Police para mapanatiling ligtas at maayos ang pagbabakasyon sa lugar. Ang municipality ang San Juan ay may 41 barangays at dito po sa San Juan ang tinaguriang surfing capital of the North. Kasi nga po, ito ang dinadayo ng mga foreign at local tourists dahil po sa surfing area natin. Dahil sa ito ay tinuturing na surfing capital of the North, mayroon silang tinatawag na Beach Police o Bantay Turista Project na nagpapatrolya sa coastal areas ng San Juan para mapangalagaan at mabantayan ang mga turista habang sila ay nagbabakasyon. Pag sinabi nating beach police, ang concentration po ng ating patrolya ay doon sa beach at 24 hours din po tayo na nagbabantay po dito sa ating resorts, hotels at dito sa may beach mismo sa Orbis Tondo at sa may Paniksikan. Kasi nga dito ang concentration ng mga ng mga turista natin. Isa ang Beach Police sa best practices ng kanilang istasyon at maliban dito, mariin din nilang ipinatutupad ang curfew sa buong lugar. Meron din tayong project na yung sabi namin, Project Sagip Anghel. Ito naman ay para sa mga minor de edad. Sa pamamagitan po ng programang ito, ini-implement po strict po namin ini-implement yung curfew during gabi. Na pag alas 10 ng hating gabi, wala na pong makikita tayong curfew na ay mga bata na dyan sa palipaligid o sa mga daan-daan. Ito ay para maprotektahan po sila sa mga posibleng mangyari sa kanila. Bahagi rin ng programa ng San Juan Municipal Police Station ang Batang Mahirap, Edukasyon Mo, Sagot Ko na alinsunod din sa programa ng La Union Police Provincial Office. Dito sa aming station, may isa po kaming scholar na ating mini-maintain mula nung nasa elementary siya hanggang sa high school. Sa pamamagitan nito, binibigyan po namin siya ng buwanang allowance at kami rin ang sumasagot sa kanyang mga gagamitin para sa eskwela. Tulad ng ibang police stations, patuloy din ang kanilang himpilan sa pagsasagawa ng iba't ibang police community relations activities tulad ng ugnayan sa barangay, clean-up drive, pagbisita sa eskwelahan, ugnayan sa force multipliers at marami pang iba. Ating pong pinapangalagaan ng peace and order kasi alam po natin na pag ang isang bayan ay tahimik at walang mga krimen, lalo na pong uusbong ang ekonomiya. Kaya ganito nga po ang nangyayari dito sa atin sa San Juan. Mas pinaigting din ng istasyon ang pagsasagawa ng Oplan Lambat Sibat at iba't ibang anti-criminality campaign. Kaliwat kanan naman ang pagsasagawa ng checkpoint sa lugar. Kaya naman kung kayo ay mapapadaan sa San Juan, asahan na mayroon kayong madadaan ng checkpoint. Ay dito po sa San Juan, amin pong inimbitahan lahat po ng gustong pumasyal dito at inassure po namin ang inyong seguridad pag nandito kayo sa amin. In fact, dito sa San Juan, lalong dumarami ang pumupunta dito kasi nga nakikita rin nila yung tahimik at walang masyadong naitatalang krimen dito sa amin. Nakaantabay 24 oras ang kapulisan ng San Juan sa sinumang nangangailangan ng police assistance. Tumawag lamang sa 072-607-4718 o cellphone numbers na 0947-324-9303 o 0915-5085-826 o sa 0998-9673-047 o dumulog sa kanilang istasyon. Tungayan natin ang pakikisa ng pambansang pulisya sa Brigada Eskwela 2016 kasamang Sangguniang Masang Pilipino International sa ilang eskwelahan sa Metro Manila. Ngayong darating na Lunes, formal nang magbubukas ang araw ng pasukan para sa lahat ng antas ng mga mag-aaral. Kaya naman ang kampanya ng Department of Education ukol sa programang Brigada Eskwela ay maituturing na matagumpay sa anumang sulok ng ating bansa.
Ngunit bago pa man matapos ang programang Brigada Eskwela at ating salubungin ang Balik Eskwela 2016, muling humirit sa huling pagkakataon sa pakikibahagi sa Brigada Eskwela ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ito ay sa pangunguna ng Police Community Relations Group, kaisa ang non-government organization, mga mag-aaral, mga guro ng paaralan ng Damong Maliit Elementary School at Timoteo Paez Elementary School. Dito ay sama-samang naglinis ng pader, hagdan, sahig ng mga silid-aralan, bakuran at ng buong pasilidad ng eskwelahan ang mga pulis ng PCRG. Masinsinang pagpipintura, paglilinis at paglalampaso at pagsasaayos ng mga lamesa, upuan, pisara, paselyo ng paaralan ang kanilang isinagawa. Maging ang mga nakahambalang nasirang kagamitan ay isinaayos at isinalansa ng pulisya at ng miyembro ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated sa buong bakuran, loob at labas ng pasilidad ng bawat silid-aralan ay kanilang tiniyak na malinis para sa mga mag-aaral na papasok ngayong darating na June 13, 2016. Masasabing handang-handa na talaga ang lahat ng mga paaralan upang salubungin ang Balik Eskwela ngayong taon. Ito ay dahil na rin sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan at ng komunidad na bukas loob na nakibahagi sa programa ng isa sa maituturing na pinakamahalagang institusyon ng ating gobyerno, ang Department of Education. Narito ang mga init na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa linggong ito. Tutukan niyo po. Inihayag ng pamunuan ng Pambansang Pulisya na may natatanggap silang mga ulat hinggil sa pagkakasangkot ng ilang police general sa korupsyon at illegal drugs. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, ito'y sa paraan ng text messages at unsigned letters. Kaya naman, agad niyang pinakilos ang intelligence group ng PNP upang ipavalidate ito. Bukod dyan, nagpadala na rin siya ng special team sa Visayas mula sa anti-illegal drugs group ng PNP upang alamin ang katotohanan sa issue. Pero walang hanggang ngayon, the work is in progress. Wala pang nakikitang any evidence that would support yung information na involvement ng active generals. Nag-resume na rin aniya ang full blast counterintelligence ng mga pulis na bahagyang naantala matapos na mag-duty ang mga ito noong halalan. Full blast muli dahil nag-election, medyo na-divert ng konti ang effort nitong itong first semester. So, kung makikita nyo, napaka-agresibo na naman yung campaign natin against illegal drugs. Dagdag pa ng general, hindi naman kinukonsinte ng pamunuan ng Pambansang Pulisya ang mga maling gawain ng kanilang mga tauhan. Sa katunayan ay mayroon na silang 71 pulis na nakasuhan na lumabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Iginiit naman ni General Marquez na ang sinumang inakusahan ng pagkakasangkot sa droga ay kailangang dumaan sa tamang proseso ng batas. Hindi siguro natin mapupersa yung isang opisyal na mag-resign. Kasi may proseso din naman tayong sinusunod para tanggalin, is either dismiss isang miyembro ng kapulisan. Lalong lalakas ang kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga sa tulong ng mas malaking pabuya na ibibigay ni incoming President Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, dati na silang nagbibigay ng reward sa mga informant, ngunit inaasahan nilang dadami ang lalakas ng loob na magsumbong dahil sa pabuya. As a matter of practice, may mga binibigay din kaming reward for persons who are wanted by the law. Pag sobrang heinous crimes ang involvement mo, there is a board that does the deliberation. How much, meron kaming most wanted list with rewards. Nakikita rin ni Marquez na lalo pang lalakas ang kampanya sa droga kung may koordinasyon ng komunidad. Gaya aniya ng ginagawa nila
na pakikipag-ugnayan sa komunidad na siyang dahilan kaya't nakahuhuli sila ng mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Sinasabi namin na hindi kailan magiging ganap na matagumpay yung kampanya kung walang pagtutulungan ng pulis at saka ang community. Ipinagmalaki rin ng general na marami na rin silang na-neutralize na drug syndicates sa tulong ng iba't ibang individual. Bagamat tinukoy na ni President-elect Rodrigo Duterte sa isang private meeting ang isang general na sangkot sa iligal na droga at korupsyon, tumanggi pa rin si incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa na ibigay ang pangalan ng mga ito. No comment ako dyan. No comment ako. Hintayin lang natin si Mayor magsabi. Subalit nang tanungin ito kung tama na na-assign sa Visayas Region ang isang general dahil sa pagpapadala ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez ng special team ng AIDG upang kumalap ng ebidensya, ito ang sagot ni General De La Rosa. May idea na kayo kung sino yan. Kung doon sa Visayas pinapupunta, di ba? Dagdag pa ng general, ayaw niyang kumpirmahin kung sino-sino ang general dahil ayaw niyang maging suspect sakaling mapatay ang mga ito. Dagdag pa ni General De La Rosa, hindi lamang 3 general ng PNP ang nakikinabang sa iligal na droga at korupsyon dahil may listahan siya mula PO1 hanggang general. May listahan tayo dyan sa mga tao na yan. Yung mga opisyal na yan na namimera ng droga, yung tumatanggap ng protection money from the drug lords, yung mga opisyal dyan na nagre-recycle ng droga sa market, uhulihin nila tapos i-recycle uli, tapos gagawin accomplishment na naman, hulihin tapos i-recycle uli. Kaya naman, pag-upo niya sa pwesto, uunahin niyang alisin ang mga opisyal at pulis na nakikinabang sa mga drug lord. Bring it on. Ito ang hamon ni incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa sa mga drug lords na umano'y nag-aalok ng 10 milyong piso laban sa kanya. Ayon kay General De La Rosa, may natanggap siyang intelligence report na nagpulong ang mga drug lords na nakakulong sa New Bilibid Prison na mag-ambag ng 10 milyong piso kapalit nila ni President-elect Rodrigo Duterte. May information na karating sa akin, galing from the inside, galing sa loob. Na gano'n nga, dudublehin nila. Yung 5 million na offer ni Mayor, gawin nilang 10 para lang ang magiging target si Mayor at ako. Sinabi naman ni General De La Rosa na hindi siya magpapaapekto sa mga bantang ito at lalong hindi siya takot mamatay. Binigyang diin pa ng general na walang makapipigil sa kanyang plano na sugpuin ang problema sa iligal na droga, lalo na ang mga nagpapalaganap nito. Nakakulong kayo tapos patuloy pa rin yung pagninegosyo nyo ng drugs to the detriment of the public, lalong-lalo na yung youth, yung mga kabataan. Maraming bata nasisira ng ulo dahil sa droga. Maraming buhay nasisira dahil sa droga. So this has to stop. Bahala na kung mabayaran nila yung fiscal, kung mabayaran nila yung judge, dahil marami silang pera, o kung mabayaran nila yung prison officials, whatever. Basta I must do everything I can to stop them from paying the police. Kaya nga, hinahamon ko na sila ng gira, hinahamon ko na sila ng barilan para matapos na lahat. Kasi magpapile-file ka pa ng kaso tapos ngayon ang pulis pa ang mahaharas dahil sa dami nila ng pera, di ba? Magre-resback sila sa pulis tapos ang pulis ang magkakaproblema. 18,000 tauhan ng National Capital Region Police Office ang i-deploy sa balik eskwela o pasukan sa Lunes. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief, Police Chief Inspector Kimberly Mulitas, nasa 2.6 million na mga estudyante ang inaasahang dadagsa sa June 13. Kaya naman, nananatili sa full alert status ang National Capital Region Police Office. Ang National Capital Region po ay almost 18,000. Lahat po yan ay magiging on full alert para po din sa pagbabalik ng ating mga estudyante. Partikular na babantayan ng mga pulis ang paligid ng mga eskwelahan at maglalagay rin ng mga police assistance test sa mga bus terminal, matataong lugar at maging sa mga university belt. Hindi natin nililimit sa mga kapulisan lang yung ating mga desks, kasama din yung involvement ng ating local government units dyan. Bukod sa pulis ay kasama rin nila sa paghahanda
ang Metropolitan Manila Development Authority upang mamahala sa traffic at Office of the Civil Defense dahil panahon na ng bagyo at tag-ulan. Nag-anticipate kasi tayo na hindi maganda yung magiging weather sa pasukan. Kaya tinignan po natin yung preparation ng OCD, ng MMDA at ng kapulisan kung saan tayo pwedeng magtulong-tulong. Patuloy nating suportahan ang Philippine National Police, ang programang Oplan Lambat Sibat at ang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong magatubiling dumulog o report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong. Mabilis po namin itong aaksyonan. Samantala, kung mayroon po kayong kakilalang mga pulis na may mga natatanging kwento, ibahagi po sa amin yan upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o bisitahin ang PCRG sa Facebook, i-like ang PCRG page at i-follow kami sa aming Twitter account @PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito pa rin po sa nag-iisang public service channel, UNTV. Sa ngalan po ng aming Regional Director, si Police Director Joel Pagdilao, ako po si Police Chief Inspector Kimberly Mulitas, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ricardo Marquez, sa Direktor ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Nestor Kinsay Jr. at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Senior Inspector Roldan Cabatan, Chief HRDDS ng PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.